sapagkat ito na ang katuparan ng pangako ng ating Panginoong Hesukristo na kanyang susuguin ng Espiritu Santong mga aliw. Makakarinig kayo ng mga digmaan at alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo, huwag kayong pagkulumihalan, sapagkat kailangan ito yung maganap, datapot hindi pa ang wakas. Matagal na ang panahon na wala na dakilang Kristo sa ibaba ng lupa. Umahon na siya. Pero pinangako niya, sabi niya, nararapat sa inyo na ako yayaon. Sabi na dakilang Kristo. Sapagkat kung hindi ako yayaon, ang mga aaliw ay hindi paririto sa inyo. Sino ang mga aaliw, mga kababayan, na sinutukoy na dakilang Kristo? Ang Espiritu Santo. Ano sabi niya? At siya, sabi niya, pagparito niya sa ibaba ng lupa, ay kanyang susumbatan ang sanlibutan tungkol sa kasalanan, sa katuwiran at sa paghatol. Yan yung trabaho ng mga aliw, ng Espiritu Santo, yung pagbaba niya. Tungkol sa kasalanan, sapagkat hindi sila nagsasampalataya sa akin, sabi ng dakilang Kristo. At tungkol sa paghatol, sapagkat nahatulan na ang prinsipyo ng sanlibutan ito. Yan ang salita ng dakilang Kristo. Ngayon ang tanong, mga kapatid, ganito ang tanong. Mayroon bang naghanap kung nasaan na ang Espiritu Santong ipinangako ng dakilang Kristo? Wala naghahanap po, mga kababayan, kung nasaan ang Espiritu Santo na ipinangako ng dakilang Kristo. Ako na po nagsasabi sa inyo, mga kababayan. Sasabihin ko sa inyo, dumating na po ang Espiritu Santo, mga aliw na ipinangako ng dakilang Kristo. Ay sa mga dakapong pumuli ang aking pinaparating sa inyo, mga kababayan. Tuloy lang po ang ating usapan. Wala po tayong magagawa kundi yung pag-uusapan natin yung mga bagay-bagay na mangyayari sa ating kapaligiran. Hindi lang sa banal na kasulatan. Kasi kung ating naunawaan ang mga nangyayari sa ating paligid, lahat yan ay nakasulat lahat sa banal na kasulatan. Meron kang karapatan na alamin kung ano pa yung likod, yung kabila doon sa kwento ng buhay mo, kung ano yun nandun pa. Dapat malaman mo kung ano man yung mga bagay na yun. Halimbawa, isang kasapatan na ba sa isang tao na kumain ng 3 pieces sa isang araw? Kasapatan na ba yun? Kasapatan na ba sa buhay ng isang tao yung mabuhay siya maglakbay at gumawa ng anumang bagay nais niya sa kanyang sarili at makamit niya yung pangarap niya sa buhay? Kasapatan na ba yun? Yung makamit niya yung lahat ng ninanais niya sa kanyang sarili? Kasapatan ba yun, mga kababayan? Palagay ko hindi kasi ang lahat ay may katapusan. Makamit mo man ang lahat ng bagay na minimithi mo sa ibabaw ng lupa, pinapangarap mo sa ibabaw ng lupa, lahat yan ay mawawala sa isang iglap. So, mayroon ka pang dapat malaman. Ano yun, mga kapatid? Yung kaligtasan ng ating mga kaluluwa at pagka-espiritu sa pagdating ng panahon. Kung paano mga katawang laman ito ay pinapakain natin 3 pieces sa isang araw, ang ating mga pagka-espiritu man ay nangangailangan din pakainin mo. Ano? Sa pamamagitan ng mga aralin ng langit. Aralin ng langit. Ano yun? Yung mga salita ng Diyos. Kutom din ng ating mga pagka-espiritu, mga kababayan, sa mga salita ng Diyos. Bakit kailangan silang pakainin? Kailangan ba talaga? Oo. Bakit? Sapagkat nasusulat na walang laman at dugo na mamana ng kaharian ng langit, kundi ang ating mga pagka-espiritu sa pagdating ng panahon. Ang ating mga pagka-espiritu. Sa katunayan, ito mga kapatid, verbal na pag-uusap. Verbal tayo na pag-uusap. Sana masundan ninyo ako. Matagal na panahon na wala dakilang Kristo sa ibaba ng lupa. Umahon na siya. Pero pinangako niya, sabi niya, nararapat sa inyo na ako yayaon. Sabi na dakilang Kristo. Sapagkat kung hindi ako yayaon, ang mga aaliw ay hindi paririto sa inyo.
Sino ang mga aliw, mga kababayan, na sinutukoy ng dakilang Kristo? Ang Espiritu Santo. Ano sabi niya? At siya, sabi niya, pagparito niya sa ibabaw ng lupa, ay kanyang susumbatan ang sanlibutan tungkol sa kasalanan, sa katwiran at sa paghatol. Yan yung trabaho ng mga aliw, ng Espiritu Santo, yung pagbaba niya. Tungkol sa kasalanan, sapagkat hindi sila nagsampalataya sa akin, sabi ng dakilang Kristo. At tungkol sa paghatol, sapagkat nahatulan na ang prinsipyo ng sanlibutan ito. Yan ang salita ng dakilang Kristo. Ngayon ang tanong, mga kapatid. Ganito ang tanong. Mayroon bang naghanap kung nasaan na ang Espiritu Santong ipinangako ng dakilang Kristo? Mayroon ba? Walang naghanap eh. May nakita ka bang isang tagapaghayag ng salita ng Diyos na sinabi niya nasaan ang Espiritu Santo? Walang naghahanap po, mga kababayan, kung nasaan ang Espiritu Santo na ipinangako ng dakilang Kristo. Walang naghahanap. Yan ang totoo niyan, mga kababayan. Bakit walang naghanap? Hindi nila maintindihan eh kung ano yung binabanggit ko sa talatang yun. Ang daming sabi-sabi, Espiritu Santo daw, hangin, ganun-ganun, ganyan, kung ano-ano. Hindi. Natural. Kung ang dakilang Kristo, mga kababayan, ay bumaba sa ibabaw ng lupa, isinilang siya sa isang katawang laman. Katawan. Nagkatawang tao siya, ipinanganak siya ni Maria. Kaya kinakailangan siyang isilang sa laman. Kasi kung hindi siya isisilang sa laman, espiritu siya eh. Ang dakilang Kristo ay isa sa 7 espiritu na nagkatawang tao. Nung nagkatawang tao siya, may karapatan siyang magkikipag-usap sa atin. May karapatan siyang gawin ang lahat na gusto niyang gawin sapagkat nasa laman siya. Ganyan po, mga kababayan. So ganun din yung pagparito ng Espiritu Santo. Espiritu Santo, mga aliw. Kailangan din nilang gumamit ng katawan sapagkat kung hindi sila gagamit ng katawan, paano sila magkikipaghalubilo sa mga tao? Paano nila ma-voice out ang gusto nilang sabihin? Yung mga bagay-bagay ng kalangitan na gusto nilang ihayag sa mga tao kung wala silang katawan na ginagamit. Hindi po ba, mga kababayan? Ako na po nagsasabi sa inyo, mga kababayan. Sana maunawaan ninyo ako. Dumating na po ang Espiritu Santo sa panahong ito. Malaon na. Tulad na aking sinabi, yung pagdating ng Espiritu Santo, wala ni isa mang nagtanong kung dumating na ba. Pero sasabihin ko sa inyo, dumating na po ang Espiritu Santo, mga aliw, na ipinangako ng dakilang Kristo. So, verbal po na pag-uusap, mga kababayan, ang aking binitiwan sa bawat isa sa inyo. Verbal na totoo. Verbal na pag-uusap. Sana maintindihan po ninyo ako, mga kababayan. Kung mayroon po kayong tanong, pwede po ninyo akong tanungin. Meron po akong comment section dyan. Sa comment section, kasi pwede kayo magparating ng mga mensahe. Yan. Anong gusto nyo sabihin sa akin? May mga tanong kayo tungkol sa mga bagay ng kalangitan, sasagutin ko yan sa pamamagitan ng comment section. May mag-comment naman sa inyo doon. Comment lang kayo, tapos titignan ko, sasagutin ko kayo. Ayan, mga kababayan. So, hanggang dito muna, mga kababayan ko. Pagpamahin ko uli sa bawat sa inyo na bihira tayo magkaharap-harap. Bihira tayo magkita-kita sa aking YouTube channel. Pero, mapalad yung mga nakikinig ng mga salitang ito, sapagkat tunay na hindi nalalayo sa inyo ang kaligtasan. Ang dakilang Ama at ang dakilang Kristo at ang Espiritu Santo ang siyang nagbigay ng napakalaking opportunity sa lahat ng tao para magkaroon siya ng buhay na walang hanggan. So, magandang hapon po muli, mga kababayan, at sana ay abangan ninyo ang mga susunod na mga video ko sa mga susunod na mga araw. Sana uli, mga kababayan, inuulit ko, huwag nating hayaan na mamahay sa ating dibdib ang galit at puot, mga kababayan. Alisin natin sa ating puso ang galit at puot. At hayaan nating mamahay
sa ating dibdib yung pag-ibig at kapayapaan ng ating kaisipan. Pag may pag-ibig ka sa iyong kapwa, mawala yung galit, mga kababayan. Hayaan na natin ang Diyos. Hayaan po natin, mga kababayan, ang Diyos na humusga sa lahat ng ating kapwa na nagkakasala. Magpatawaran po tayo sa bawat isa sa atin at alisin natin ang puot at galit at ipalit natin ang isang pag-ibig sa ating dibdib, sa ating puso, at mamuhay tayo ng matiwasay sa ibabaw ng lupa habang tayo ay nabubuhay. Maraming salamat po muli, mga kababayan, at magandang hapon sa bawat isa.